Purihin natin ang Diyos, kabutihan niya ay hindi masusukat, kaya't magbunyi ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, sa aming pagiging palalo, mataas ang kalooban, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa hindi namin pagsunod sa iyo, sa katigasan ng aming mga ulo, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa hindi namin pagbibigay ng sapat na panahon sa aming pagdarasal sa iyo, pananatili sa iyong harapan, pagsamba, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Hindi makaanak si Sarai na asawa ni Abram, kaya naalala niya si Agar, ang alipin niyang babaeng taga-Ehipto. Sinabi niya, Abram, yamang pinagkaitan ako ng Panginoon ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa, si Agar. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Matapos sila magsama bilang mag-asawa, nagdalang tao si Agar. Ito'y pinagmalaki niya at hinamak pa si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Agar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak? Ngayon siya ay nagdadalang tao. Ang Panginoon na ang humatol kung sino sa atin ang matuwid. At sumagot si Abram, binabalik ko siya sa iyo at gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan ni Sarai si Agar, kaya ito'y tumakas. Sinalubong siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal na nasa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa lansangang patungo sa Shur. Tinanong siya, Agar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot niya. Magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan, wika ng anghel, at idinugtong pa, ang mga anak mo ay pararamihin, at sa karamihay di kayang bilangin. Di magluluwat, ikay magsusupling,
ngalang itatawag sa kanya ay Ismael. Dininig ng Panginoon yung mga daing, ngunit ang anak mo'y magiging mailap, hayop na asno ang makakatulad, maraming kalaban, kaawin ng lahat, di makikisama sa mga kaanak. Nagsilang nga si Agar ng isang lalaki, at ito'y pinangalan ng Ismael. Nooy 86 na taon na si Abram. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Magpasalamat sa Panginoon Diyos pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas, ay mananatili. Sino mangangas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid na siya'y adhika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo ay iyong ginagunita. Sa pagdaligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba, upang makita ko ang pagunlad nila na iyong hinirang, kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Tumayo po tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga magpaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umula ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak.
Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Ano ang unang dapat matutunan bago pa matutunan ang magmahal? Ano yung dapat natin dapat na malaman bago pa natin magawa na magmahal? Ito ay ang matutunan muna nating sumunod. Matutunan munang sumunod bago natin magawang matutunang magmahal. Bakit ko nasabi ito? Tingnan na lamang po natin nung tayo ay may pinalalaking bata, sanggol. Ano una nating tinuturo sa mga bata na lumalaki? Magmahal o sumunod? Sumunod, di po ba? Dahil hindi pa nila alam kung ano yung pagmamahal. Pero yung pagsunod, mas nauunang natututunan ng bata yan kesa magmahal. Yung bang minsan na sabihin mo lang close open, close open. Close open, close open. Simple lang yon. Pero yun ay isang paraan para turuan mo yung bata na sumunod. Diba? O beautiful eyes, beautiful eyes. Yung bata naman gaganon-ganon. Diba? Where's the moon? Yung mga maliliit na commands na iyon, nung ang bata ay sanggol ay nagkakaroon na ng kaunting muwang, yun ay paraan natin para turuan silang sumunod. Yun naman ang unang kailangan malaman o kailangan ng mga magulang, hindi po ba? Yun munang sumunod. Bago mo pa hangarin bilang magulang na mahalin ka, ang unang mo munang dapat ituro sa kanya kung paano sumunod. Tama po? Kasi alam natin, kapag hindi natutunang sumunod ng mga bata, masasaktan yan. Mahuhulog sa hagdan yan. Hahawak ng kung ano-ano yan. Tama po? Masasaktan siya. Kaya bago pa natin, bilang mga magulang, bago pa nating hangarin na mahalin ka ng anak mo, ang una mo munang hinahangad, sundin muna ako ng anak ko. Kasi kapag sumunod siya sa akin, hindi siya mapapahamak, hindi siya masasaktan. Kaya po hindi nakakagulat sa Ebanghelyo, ang sinabi ng Panginoon, ang daan tungo sa langit ay sumunod muna. Sumunod muna. Di ba sabi sa Ebanghelyo, ang sabi doon, may mga darating daw sa harapan ng Diyos na magsasabing, Panginoon, nangaral ako, gumawa ko ng mga himala sa ngalan mo. Pero ano sabi ng Panginoon? Kailanman hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga gumagawa ng masama, mga hindi sumusunod. Yun muna. Bakit? Dahil kung merong hinahanap ang Diyos sa atin, kung merong gusto ang Diyos sa atin, ang number one, tayo ay maligtas. Tayo ay maligtas. Makarating tayo sa ating tunay na tahanan sa langit at makapiling niya tayo magpasawalang hanggan. At ang unang daan doon ay ang sumunod tayo. Ang unang hakbang patungong langit ay ang pagsunod. Sa hindi maipaliwanag siguro kadahilanan, ang tao, hirap tayong sumunod. Bagamat yun ang isa sa mga unang natutunan natin, pero mahirap tayong, habang tumatanda tayo,
parang pahirap ng pahirap tayong turuang sumunod. Halimbawa na lamang po, no? Sa mga bill ng kuryente, bakit kailangan pa na ang Meralco halimbawa, sisingilin tayo para doon sa mga nawalang mga kuryente dahil sa mga illegal connection? Ba't kailangan pang idagdag mo yan, no, doon sa mga maaayos magbayad at hindi nagkakabit ng illegal na connection? Para matuto tayo. Matuto tayo na maging tapat. Bakit halimbawa, napakadaming nung nagwata-wata, no? Yung mga basaan-basaan na yan, ng kapistahan sa ibang lugar. Salamat, wala rito sa Quiapo at hindi naging tradisyon ng Quiapo. Bagamat ito ay parokya ni San Juan Bautista, salamat sa Diyos na hindi tayo naging nakagawian yung magbasa-basaan, no? At walang kapararakan na pagbabasa dun sa mga tao, no? Ang dami-daming pulis sa mga malalaking pagpupulong-pulong o pagsasama-sama, ang daming pulis. Bakit kailangan ng ganon? Kasi nga ang tao hindi marunong sumunod. Bakit ang dami nating mga yung bicycle lane, hindi tayo nakukuha sa pintura para sabihin bawal ka dito. Lalagyan pa ng mga konkreto na barrier na nagiging dahilan tuloy ng pagkakadisgrasya ng ilan. Ba't kailangan pa ng konkreto na iaharang sa pagitan ng dalawang ito? Kasi nga maraming hindi rin sumusunod. No? Gagamitin yung bicycle lane. Kahit alam niya na hindi naman iyon pang sasakyan na may motor, kundi pang bisikleta lamang. Eh bakit? Kasi nga, hirap sa atin ang sumunod. Lalo na kapag walang nakakakita. Ba't kailangan po na merong NCAP pa? No contact apprehension policy. Ba't kailangan pang gumastos ng gobyerno ng mamahaling mga kamera? Para saan yan? Para yung mga motorista, mga driver, matutong sumunod. Tinatakot na ngayon para lang sumunod. Sa kung anumang kadahilanan, hirap na hirap tayong sumunod. Ganun yun ang unang-una nating natutunan sa buhay, ang sumunod. At ang nakalulungkot pa dito, ang daan patungo sa langit ay nakasalalay sa ating pagsunod. Nakasalalay sa ating pagsunod. Tanungin natin ang ating sarili. Ano nga ba yung mga bagay sa buhay ko nahihirapan akong sumunod? Ano yung mga bagay na marunong akong sumunod? Ano ang gagawin ko para matuto akong sumunod? Pakatandaan po natin, ang hinahanap ng Diyos at ang unang daan patungo sa langit ay ang ating kakayahan na sumunod. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, may pananalig tayong kumakapit sa Ebanghelyo na naghihikayat sa ating itatag ang espiritual na tahanan sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo ngayon sa Ama. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway mamuhay sa espiritu ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng tapat at mababang loob na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga mag-asawa naway matagpuan ang kaligayahan
sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa at sa mabuting halimbawa na kanilang pinakikita sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga kabataang lumalaki sa magulo at nakalilitong daigdig, naway makatagpo ng kahulugan sa kanilang mga buhay at matulungan silang malagpasan ang anumang kabiguan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga may sakit na nagdurusa sa masamang pangangatawan, naway makaranas na mapagmahal na kabutihan, mapagkalingang presensya at mapagpagaling na kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Sa mga taong nauna na lumisan sa mundong ito, naway igawad ang walang hanggang kapahingahan at walang katapusang liwanag. Manalangin. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Panginoong Diyos, ukitin mo ang iyong mga salita at mga utos sa aming mga puso at akayin mo kami sa daan ng pag-ibig at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikalingaya. Kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal namin Jesus. Minamahal naming Jesus. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas tong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiabit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasapi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malawalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati 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 ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,